Apektado ang ilang vape shops matapos na magigpit ang Department of Trade and Industry sa paglalagay ng tax stamps sa vape products. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Apektado ang mga vape shop businesses sa paghihigpit ng Department of Trade and Industry sa patakaran ng paglalagay ng tax stamp sa mga vape products. Ang vape shop na ito nagdedelikado na magsara dahil dalawang vape brands na lang ang naititinda nila na may tax stamps. Sa ngayon po kasi mahirap po talaga magbenta ngayon. Parang pa-close na din. Halos wala na ring laman ang display sa vape shop na ito. Simula raw kasi ng kumpiskahin ng DTI ang ilang mga disposable na malalaking vape brands kagaya ng Flava, humina na ang benta nila. Medyo humina po talaga ang sales ngayon dahil may limit lang po ang pwede namin mabenta. Doon din po ang pinaka nag-umpisa dahil marami po tayong mga disposable vape na mga wala rin po talagang permit. Hinainan na ng formal charges ang ilang manufacturer, importer, distributor at retailer ng siyam na vape products, kabilang ang Snow Plus, Instabar, Dencat, Geekbar, Vape Gin, Wave, Boss, Devox Bar at Uzo. Lumabag ang mga nasabing vape brands sa Section 4 ng No Tax Stamp sa ilalim ng Republic Act No. 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Bagamat limitado na ang pagpipilian ng mga produktong vape, pabor pa rin naman para sa vape user na ito ang paghihigpit ng gobyerno sa paggamit ng kaukulang dokumento sa pagbebenta ng vape. Parang yung natanggal yung pagiging smoker ko sa IOC. Kasi usok lang naman ang habol ko sa IOC. Okay lang naman. Kasi para din naman yung sa mga iba. Kasi may mga gumagawa ng mga baking juice eh. Para maiwas din sila sa magkaroon sila ng sakit. Iba nagkakasakit talaga. Dahil yung ginagamit nila, mura nga. Pero may sakit na. Magmumulta ang mga mauhuling lalabag ng 2 milyong piso para sa first offender, 4 na milyong piso naman sa second offender, at 5 milyong pisong multa para sa third time offender at kakansilahin ang business permit at licenses. Kung babalikan, ipinag-utos ng BIR ang paglalagay ng Internal Revenue Stamps sa lahat ng vape products base sa Revenue Circular Order 59-2024 na naging epektibo simula noong June 1. Ang kawalan ng Internal Revenue Stamp ay nangangahulugan na hindi pagbabayad ng excise tax at maaaring kumpiskahin ng BIR ang mga vape products para sa kasong tax evasion. Sinuspindi rin ng Philippine Standard License ng mga imported vape brands habang patuloy ang investigasyon sa nasabing paglabag. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.